Magandang araw mga kababayan ko. Kapwa ko Filipino sa lahat ng OFW kung saan man kayo naroon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Magandang araw. Breaking news. Kung Arnie Teves nahuli na sa Timor-Leste. Nako, makakauwi pa kaya siya ng buhay? Baka matulad siya kay Sulweta. Hindi natin alam kung anong nangyari kay Sulweta. Kasi alam niyo naman ang ating gobyerno ngayon. Silent Marcelo. Baka maging matulad siya ni yung Percy Lapid. At sino pa ba yung iba? Sana naman wag. Sana naman ang kukuha sa kanya doon is talagang may takot. Talagang mayroon siyang tinatawag na awa sa puso. Na tulad ng iba na sasabihin na ng laban. Sana naman wag. Sana naman bigyan siya ng patas ng hustisya. Pero bago yan, baka pwede makahingi ng subscribe sa aking channel, like, share, comment. At huwag din kalimuting pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video na i-upload. So ayun, si Kong Arnie Teves, ex-Kong Arnie Teves. Hindi naman talaga yan siya ex, talaga na lang siya napag-initan. Wala pang ang yung investigasyon nila, baka matulad dun sa doon sa kay Kibuloy at ni Sara Duterte at ni former President Rodrigo Roa Duterte or President Duterte na merong nag-abutan ng baril, baka ganoon. Kasi yung kay Arnie Teves is hindi natin alam kung planted o meron. Kasi ayon sa mga balita, napakalayo naman daw ng baril na nakuha sa kanyang lugar. Posibleng planted kasi malayo na dapat kung merong baril dapat sa bahay. Di ba mahuhuli sa bahay or sa mga kubo-kubo sa bahay o basta malapit na sa bahay. So sana, dahil nahuli na si Kong Arnie Teves, sana naman yung kukuha doon na sino bang kukuha doon? NBI? DOJ? O sino ba? Sana naman yung kukuha doon, yung matasang ranggo is merong awa sa tao. Kasi baka sabihin na ng laban. Kasi yun kadalasan na pag kontra mo yung isang tao, lalo na't may kapangyarihan ka, pwedeng sabihin ng laban. Di ba? Sana makakauwi siya ng buhay at mabigyan siya ng patas na na paglilitis. Kasi mahirap yun sa bansa natin ngayon. Pag hindi ka gusto, talagang tutudasin ka. Talagang iipitin ka. Isipin mo ba naman ang nangyayari sa ating bansa ngayon? Isipin nyo, si former President Roel Duterte, kung hindi lang ito talagang makapangyarihan. Matagal na itong dinampot Di ba? Itong si Kibuloy, kasi hindi nila kaya yung VP Sara at si former President Rodrigo Roa Duterte, si Kibuloy ang tinitira. Talagang magtatagumpay sila. Di ba? Kahit na alam na nila na nasampa na sa DOJ yung kaso, pilit pa rin nilang ipapa-aresto. Sana naman yung mga kapulisan na sana alam nila yung batas. Kasi kung hindi nila alam ang batas, talagang aarestuhin nila si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi hindi nila alam ang batas. Sana magsorry sila at alamin nila ang katotohanan para naman if sakaling utusan sila, is pwede nilang itawag dito, i-reject yung utos. O diba? Yan ang nangyari sa bansa natin ngayon. Talagang oppressive yung ating gobyerno. Kawawa naman yung mga maliliit nating kababayan tulad ko. Paano na lang kami? Kung ito si Kibuloy, Teves, Bantag, Rodrigo Roa Duterte, Sara Duterte, kaya nilang paglapastanganin ang kanilang pagkatao. Paano na lang kayo yung mga maliliit na mga kababayan natin? Diba? At saka itong Timor-Leste. O Timor ba? Timor-Leste, Timor ba? Hindi ba nag-file ng asylum si Kong Arnie Teves? Kung nakapag-file siya ng asylum, political asylum sa Timor-Leste or Timor ba, hindi ko masyado sana protektado siya ng isang bansa. Kasi yung political asylum is according din sa batas ng political asylum is to care sa mga taong nagpupunta sa kanilang bansa at hihingan ng political asylum kasi hindi nila nagustuhan ang pamamalakad ng ating bansa or mayroong tinatawag na political
political, tawag dito, yung pagtutugis ng mga politiko o kahit na hindi politiko. Yan kasi ang sa political asylum. Kung nagkaroon siya ng political, kung ano siya ng asylum doon, nakapag-file, bakit siya hinuli? Di ba? Dapat protektado siya ng batas ng asylum. Tama ba? Pakisearch na lang sa Google, asylum is political asylum. Pwede nyo i-search kung ano yon. Kasi ayon dun sa sa batas na yon is pwede lang i-care yung isang politiko. O hindi man na mag-ano ng asylum. Hindi pala magandang bansa itong yung Timor-Leste. Timor-Leste ba? Pag doon ka pala, huhulihin ka pa rin, balik ka Pilipinas. Kung hindi siya nakapag-file ng political asylum, pwede siyang hulihin. Pero kung nakapag-file siya, talagang protektado siya ng batas ng asylum, o political asylum. So, kung ako naman, hindi ako pupunta doon sa Timor-Leste, or Timor ba? Timor-Leste. Pareho lang ba yun? Timor-Leste at Timor. Hindi ako pupunta kasi, kung nakapag-file siya ng asylum, tapos hinuli pa rin siya, wala. Hindi magandang puntahan. So, sana, makita yung record na kung nakapag-file si Kong Arnie Tibes ng political asylum sa Timor-Leste, yun din ang gawin natin. Kung mayroong tao taga ibang bansa doon na mapunta dito, huhulihin din. Huwag din natin protektahan. Kasi kawawa yung kawawa yung nag-file ng asylum tapos pinahuli rin pala. So ayun, sana makabalik si Kong Arnie Tibes na buhay, at yung huhuli doon, nakukuha doon is merong puso, talagang bigyan siya ng patas na na paglilitis, para naman para sa akin kasi mahirap na yung tinatawag na makauwi. Para lang sa akin yun, anilis ko lang yun. Baka matulad siya ni ni sino ba yun? Ni Solweta na bakit namatay? Talaga bang namatay siya o merong nangyari na hindi kaya, ayaw, hindi maganda? Mahirap din mag-judge, mahirap din mag-conclude. Pero sana wala. Pero kung may mangyari man, halimbawa lang, may mangyari, alam na. Mahirap ang gobyerno kasi ito, mahirap. Para bang martial law na ba? Hindi na ba silent martial law na ba talaga? Tingnan nyo nga lang si Bantag. O wala naman kasalanan si Bantag. Kita nyo naman walang kasalanan. O, si Tibes, pwede nila bigyan ng kasalanan kasi according nila is siya doon ng waiting ba yun? Hindi ko na malala yung waiting ba yun? O yung tawag dito, yung naakusa sa kanya na pinatay niya yung gobernador ba yun? Baka pwede. Pero si Bantag, wala kang makita na kasalanan. Rodrigo Roa Duterte, BP Sara Duterte, Kibuloy. Ano ba mga kasalanan? Diba is yung kasalanan ng tinatawag nila is yung tinatawag na freedom of speech, freedom of the press, freedom of expression. Dahil doon, tinutugis sila. Wala tutugisin. Mamalaman nila na sikat, tutugisin. Yung hindi sikat, hindi naman natutugisin kasi hindi naman nila alam. Kasi hindi nga sikat. Diba? Sana darating ang araw na magwakas na ang kasamaan ng gobyernong ito. Sana mangyayari yung sinabi ni Captain Dado Enrique na pag-i-aspikin kayo. Papalitan kayo, isasara yung Kongreso at Senado at lahat na. At papalitan ng bagong Pilipinas. Hindi yung bagoong Pilipinas na puro pagnanakaw, mahal ang bilihin, oppressive, lahat ng kasamaan. Hay nako, ang bansa natin ay kawawa. Sana sa ating mga kasamahan sa kababayan natin sa iba't ibang bahagi ng mundo, mag-ingat kayo dyan, mga Pilipino, kasi mahirap ang sitwasyon natin, lalo na dito sa Pilipinas. Mag-ingat tayong lahat, maliliit man o malaki, kasi hindi natin alam, baka nasa likod nyo, pagdadamputin niya kayo na wala kayong kasalanan. Yung ginawa nyo is freedom of the press naman lang, freedom of expression,
freedom of speech. Tapos paghuhulihin kayo. Wala na yung batas na yun ngayon. Wala na yung batas ngayon. Kaya mga mainstream media na marami, yung bibig nakatakip na, naka-tape na. O electrical tape para na kuryente. So yan sa aking mga kababayan abroad, sa iba't ibang bahagi ng mundo, Pilipinas man, kung saan man kayo naroon, ingat tayo lagi. Sana lagi tayong magdasal. Pagpasa Diyos na lang natin ang mga nangyayari at sana kumilos ang kamay ng Diyos at papalitan ang mga namumunong ito sa ating bansa. At sana magkaroon na ng katapusan ang paghihirap natin. Yun lang, sa susunod ulit natin yung pagkikita. God bless us all.